Hi Gemini! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong Monty Gabay Tarot Love Reading for March 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Gemini, kamusta po kayo? Ito po yung reading. Love reading nyo po ngayong March 2024. Isipin nyo po yung person nyo ha. Kahit crush nyo yan, isipin nyo. Okay? Tapos kung nakaresonate kayo, mag-comment po kayo. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay nyo po sa iba kasi general reading po ito. So, appreciated much kung naka-resonate kayo, tapos mag-comment down kayo. At pasensya na kayo sa ingay ha, maingay po kayong kapitbahay namin ngayon. So, focus kayo sa akin para may makuha kayong mensahe. Okay. Gemini. Love reading. All about love. Spirits guys, ano po ang ganap ngayong March 2024 regarding po sa love life po ni Gemini? Naku, unang card. Unang card, mag-ingat po sa taong selfish. Okay? Mag-ingat po sa taong selfish kasi narcissist po ito. Yung gusto niyang pansinin siya sa lahat ng oras, ganun. Actually, marunong itong mag-charm eh. So, put boundaries. Okay? Kasi may taong nagbabalat kayo sa inyo. So, tingnan pa natin yung mensahe. Ano pa po ang ganap sa love life po ni Gemini ngayong March 2024? Okay. May nakita ko dito na may taong na-miss ka. Sa past po ito. Maaring kaibigan mo ito sa past or ex mo. Pwede din ikaw ito eh, na may nakitang picture, tapos naalala mo yung nakaraan at na-miss mo siya. Ano pa po ang ganap sa love life po ni Gemini ngayong March 2024? Spirits guide. Oh. Kaya pala, dalawang card na po nagsabi dito na miss mo siya. Sino ba ito, Gemini? Nalungkot ka, pero hindi talaga na as in lungkot talaga. Nalungkot ka kasi may na-miss ka eh, na isang tao na nangyari before. May naalala ka, siguro may nagpaalala sa iyo or bilang nag-pop up dyan sa social media nyo na isang picture galing past. Naalala mo yung sarili mo na ganun, ganito pa ako noon, ngayon okay na ako, ganon. Actually, may nag-iisip talaga sa inyo, Gemini, sino kaya ito? May nag-iisip. Parang nagkaroon ng long distance or long distance or separation talaga. Literal na separation.
Ano pa po ang ganap sa buwan na ito, March 2024, regarding po sa love life ni Gemini? Oh, this is good. You're healing your inner child. Nagkaroon ng growth. 'Di ba? Sabi ko kanina sa inyo dito, ganito pa ako noon. Tapos ngayon, okay na ako, nagkaroon ng growth. Matured na ako, matured enough na ako ngayon. Ganon. Naalala. Regarding to sa past, Gemini, isipin niyo yung person niyo ha. Kahit crush yan. Gemini, ngayong March 2024, love life po nila. Spirits guides, ano po ang energy ni Gemini ngayong month na ito regarding sa love life nila? March 2024. Clarification po sa card na ito. Move lang natin ha. Okay. Ano pong challenges? Challenge sa love life po ni Gemini ngayong buwan na ito, March 2024. Clarification po sa card na ito. Okay. Kamusta ang feelings mo, Gemini, sa person nyo? Feelings ni Gemini sa person na iniisip niya ngayon, March 2024. Clarification po sa card na ito. Okay, isipin nyo si person. Spirits guys, ano po ang energy ng person ni Gemini? Gemini's person's energy ngayong March 2024. Clarification po sa Ace of Swords. Clarification po. Okay. Ngayong buwan nitong March 2024 para po kay Gemini. Okay, lumabas nga dito. May iniiwasan kang tao or gusto nyong may iniiwasan kang tao. Nakikita ko dito. Okay. May iniwasan kayo na nakaramdam ka ng naiirita or ano dito eh. You're feeling trapped. Bakit naman ganun? May iniwasan kayo tapos feeling trapped. Okay, mag-ingat po ha kasi may nakita ako dito na may chance babalik yung tao sa inyo. Kaya mag-ingat. So, I understand na may nararamdaman kayong pagkairita, uncomfortable kayo. Kung sa past man ito na naalala nyo or bumalik talaga siya. So, nakaramdam ka ng takot or hesitation na kausapin siya. Kung nagbigay ito ng trauma sa inyo, so don't. Wag po. Wag kayong magbigay ng space or time para sa kanya. Kasi iba kasi yung reaction ng body natin kung trauma ito ha. Iba kasi yan eh. Okay na yung pag-iisip natin, okay na, pwede na siyang magtanggap. Pero kung once yung mag-response dito is katawan mo, nako. Wag muna talaga. Pag-isipan po ng mabuti. Okay? Siyempre magtataka ka kung bakit to bumalik.
Kasi may ano dito, pag-isipan niyo po na mabuti ha, kung tatanggapin mo ba itong, yung pwedeng past na bagay na dumating, past na tao, isipin mo kung, kasi may nakita ko dito na kung hindi niyo pag-isipan ng mabuti, babalik ka ulit sa pagkakamali. So, payag ka ba nun? Gemini, di ba hindi? So, pag-isipan po ng mabuti. And feel your energy and feel your body also. Kung ano yung sinasabi sa inyo. Kasi kung trauma ito, wag muna. Pwede mo naman patawarin through your mind and heart. 'Di ba? And, ayun. Itong past nito, dapat hindi na tumira sa present. Dapat nasa past na talaga yan. Kunin nyo lang yung lessons, right? So, nakakita ako dito ng fear. May nakita akong fear eh. Like for example, may changes sa inyong buhay ngayon. Tapos may unhealthy attachment pa kayo sa past. Pero may changes na. Ganon. Kaya siguro, nagtingin-tingin ka sa inyong photo. So, nakaramdam ka ng takot, uncomfortable. And, okay. Ang sabi po dito na wag po daw kayo mag-overthink. Control your emotions. Kasi nag-overthink po kayo dito. Kaya kayo nakaramdam ng takot. Bakit kayo natakot? Gemini. Ang kilala kong Gemini is matapang eh. Siguro natakot kayo baka magkamali na naman kayo. Baka kung tanggapin mo ito, magkakamali na naman. Magkakaroon ng anong tawag nito? So, kailangan talaga ng boundaries dito. Kasi, actually, toxic traits to eh. About toxic traits sa isang tao. So, anong gawin mo kung ganyan pa rin siya? 'Di ba? Nagbibigay ito ng unhealthy sa inyo. Hindi kayo okay. Magiging, what I meant is, hindi kasi siya totoo sa inyo. So, kailangan nyo talaga na pag-isipan ito ng mabuti. Marami pa naman dyan. Marami pang tao dyan. Okay? Huwag kayong like for example, marami pa namang isda dyan na gano'n. Mag-attract kayo. Huwag kayong mag-chase, gano'n. Wala namang chase dito. Gusto kong magkaroon kayo ng emotion na magkaroon kayo ng attraction. Para ang lalapit is green flag. Ayan. Ano ba nangyari sa past nyo, Gemini? Okay. And about, sa challenges na tayo. Anong challenge ng love life nyo ngayong buwan na ito? Nag-iisip. Diba sabi ko dito, sabi ng card dito na huwag kayong mag-overthink. Huwag kayong mag-overwork para makalimutan. Hindi talaga makalimutan yan. Huwag kayong mag-overthink po. Tapos, nagkaroon ng stagnation dito. Okay. May message dito sa mga single po. May parating na love and romance sa inyo. Kaya lang na-stuck ka sa previous love nyo. Ayaw nyo pa ng commitment. Nagkaroon ng blockages. Pwede itong mangyari sa lahat ha. Single at mga may relasyon. Siguro wala kayong closure, no? Sa ex nyo, sa past love nyo. Kung sa may relasyon to, kung sa buhay pag-ibig, nag-iisip kayo regarding sa inyong relasyon. Kung may improvement ba? Bakit kayo nag-iisip dito ng ganyan? Okay. May concern kasi sa partner nyo na naging narcissist. Pwede. Tapos, hindi siya nagbigay ng halaga sa inyo, hindi nagbigay ng halaga sa inyong relasyon.
Tapos may offer dito, may opportunity na pinag-isipan nyo ng mabuti. Ano kaya ito? And ang nakikita kong solusyon dito is honest conversation. So tingnan lang natin muna yung clarification about the challenge. Kasi nag-iisip ka dito regarding sa inyong relationship. Okay. Okay. Gemini, maaring nasaktan kayo dito kasi may concern kayo sa kanya na masakit siyang magsalita. Hindi mo alam kung kailan siya kakausapin. Kailangan ng papaplano dito. Kailangan na magkaroon ng self-confidence po. Kasi nakikita ko dito yung weakness nyo eh. Some of you, nagkaroon ng in denial. Bakit naman? Tapos, kailangan ng mahabang pasensya dito. Kung may concern kayo sa inyong partner, then magkaroon ng honest conversation. Yung sabi ko sa inyo na magkaroon ng honest conversation, yung intention nyo is magkabati kayo na i-work out yung relasyon. Pero kung may plano talaga kayong beyond that, then talk, communication. Pwede naman tong bigyan mo siya ng ibigay mo sa kanya yung nangyaring adjustment, kung kailangan na may pagbabago, kung kailangan na may magbago, kung kailangan talaga, then go. Kung antayin mo kung anong response niya. Okay? Gusto mong kausapin pero naghahalangan ka. Naghihinayang ka or nagkaroon ng hesitation talaga. Nag-iisip ka, nagpaplano kung ano yung sasabihin mo sa kanya. Nag-iisip ka at nagpaplano kung ano yung status ng inyong relasyon. Okay, what's next? So that is a challenge. Challenge nung magkaroon ng honest conversation. Kung hindi, syempre sa timing naman yan, kung hindi makausap, then wag muna. Ipag-pray nyo na sana may oras na go signal na maaari mo na siyang kausapin. Okay? Ano pa? Okay, kumusta na yung feelings nyo, Gemini, sa kanya? Kamusta ang feelings? Oh. Feeling burnout kayo dito sa kanya, sa inyong relasyon. Bakit naman? Feeling uneasy kayo sa inyong relasyon. Bakit po? Anong ginawa niya? Na sa sobrang pag-iisip, dito pa yun sa energy niyo na, 'di ba sabi dito na, Gemini, wag kayong mag-overthink. Wag magpasobra. Nakikita ko dito na burnout na talaga kayo. So, parang sabi niyo, sobra na to Feeling uneasy kayo sa inyong status. Nawalan kayo ng ambisyon para sa inyong relasyon, sa inyong sarili. Nawalan ng gana, pagod kayo. Sobrang pagod kayo dito. Dito pa lang. Pagod kayo dito. And mapapagod din kayo sa sobrang pag-iisip. Being undervalued, may concern talaga na hindi nagbibigay ng halaga sa inyong relasyon na sa iyo. Okay? And the clarification, ang sakit nito. Ang sakit nito. May nakita talaga akong challenges dito. Na burnout po kayo. At may nakita ko dito na may tutol sa inyong desisyon. Kasi nag-iisip ka dito So may tutol sa inyong desisyon. Nasaktan kayo. May nakita nga ako dito ang conflicts over property.
And may takot kayong lumabas sa comfort zone nyo. Like, may takot din kayo na kausapin talaga. May nararamdaman akong takot eh. Actually, yung concern, most of you is yung feelings mo regarding sa third party situation. Kasi may nakita kong secret affair dito and third party na concern ni Gemini. So, mag-ingat talaga kasi may concern dito sa isang tao na mapaninlang at pagnanakaw. May concern sa third party situation. Hindi lang to conflict sa isang relasyon May nakita kong family involved. Yung nagkaroon ng breaking with tradition. So, ano yung energy ng partner niyo po? Ano to nawalan siya ng pag-asa. Yung okay na sana pero nawalan siya ng pag-asa dito. Actually, may sasabihin siya sana sa inyo regarding sa good news. Pero sa material to Pero nawalan siya ng pag-asa. Pero sabihan niyo yung partner niyo sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon dito na ingatan ang kanilang kaperahan. Kasi may nakita kong loss of money dito. Okay, walang pahinga to Wala siyang pahinga. Ayaw rin niya magpahinga. Walang tulog. Ayaw rin niya matulog. Hindi siya kampante sa inyong sitwasyon ngayon. Bakit may nakita ko dito na nagtatago instead of facing the reality? Parang iniiwasan niya yung topic Hinahayaan niya. Oo, ano to nasaktan kayo parehas. Oo, nasaktan kayo pero parang siya yung person na hinahayaan niya na yung sitwasyon nyo ngayon na masaktan ka. Yun. So, this is your reading. Yun nga, medyo malungkot pero kaya lang, laban yan. This is your reading for this month. Love reading, Gemini. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay nyo po sa iba kasi general reading po ito. Kung naka-resonate kayo, comment down. Okay? So, ayun. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.